Biras haharapin ang isang malakas na Celestial Mage. Vegeta laban dito kay Cooler. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 8 Part 3 ng Dragon Ball Hawkeye, pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng video. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay pinuntahan na nga nila Vegeta itong si Frieza para nga kunin dito ang Janemba. Dito na nga papasok ang Chapter 8 Part 3. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay kasalukuyan ng hinahabol dito si Ob ng isang malaking monster. Dito nga ay mabilis na inatake ng isang matanda ang monster na rektang tumama sa mukha nito dahilan kaya nga tumalsik ito ng malayo. Dito nga ay salita nga itong matanda at sinabi nga nito na maghingat nga daw itong si Uob sa mga monster na yan, ang pangalan nga pala ng matanda dito ay Master Chapa. Sila nga ay kasalukuyang kumukuha ng tubig sa lugar ng mga monster para nga ipamigay sa mga tao sa bayan nila. Dahil nga sa bait na meron itong si Ob ay natutuwa nga sa kanya ang master niya at ito nga daw ang dahilan kaya nga daw niya tinuturuan itong si Ob. Ngunit sa moment na ito ay mabilis nang sumugod sa kanila ang monster na talagang kinagulat nga dito ni Ob at ni Master Chapa. Dahil nga sa gulat nitong si Ob ay aksidente nga itong nakapag-release ng sobrang lakas na wave blast na rektang tumama dito sa monster dahilan kaya ito ay tuluyan ng natalo. Sa moment na ito ay nagulat nga dito si Ob sa nagawa niya, habang itong master niya ay natuwa nga sa nagawa nito. Nakikita nga ni Master Chapa kay Ob ang katangian dito ng batang Goku. Habang nag-uusap nga dito sila Chapa at Ob ay dumating na nga dito ang isang misteryosong gods at salita nga ito at sinabi nito na sino nga daw ito, kaduda-duda nga daw itong bata na ito. Sa moment na ito ay nagulat nga dito itong si Master Chapa at sinabi nga nito na tignan nga daw nila kung masabi pa daw ulit sa kanila ang sinabi nito. Naghanda na nga dito si Master Chapa at wala pang ilang segundo ay sumugod na nga agad ito. Pero sa moment na ito ay mabilis nga lang siyang na-counter dito ng misteryosong god dahilan kaya nga tumalsik dito itong si Master Chapa. Dito nga ay sumugod na nga din itong si Ob sa misteryosong god na ito. Ngunit salita nga dito ang misteryosong gods at sinabi nga nito na mapapahamak nga lang daw ito bagay sumugod nga daw ito sa kanya, naghanda na nga ito at balak na nga nitong tapusin itong si Ob gamit ang malakas na wave blast. Pero wala pang ilang segundo ay nagawa nga ditong mapigilan ni Beerus ang balak dito ng misteryosong god. Salita nga dito ang misteryosong god at sinabi nito na nakakagulat nga daw ito kasi nagawa nga daw nitong makalapit sa kanya na hindi man lang niya naramdaman ang pagdating nitong God of Destruction na si Beerus. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na wag nga daw nitong pigilan ang paghinga nito, ngayon nga daw ay maglaban na sila. Nagkaroon na nga ng tensyon sa pagitan ni Beerus at ng misteryosong God of Destruction. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Quinin kung saan ay kasalukuyan nang nandito sila Vegeta at Pican. Dito nga ay salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na bakit daw hindi na lang gamitin ng mga ito ang Super Dragon Ball at humiling nga ang mga ito na i-erase na lang ang mga magiging kalaban nila. Sagot naman dito ni Pican na hindi na nga daw mangyayari yun kasi nga sinira na din ng mga yon ang Super Dragon Ball. Kaya ang lahat ng Dragon Ball sa iba't ibang parte ng universe ay wala ng bisa sa kadahilanan na nawala na nga ang Super Dragon Ball. Dahil nga sa narinig ni Vegeta ay nagulat nga ito at sinabi nito na sinasabi mo ba na ang Dragon Ball sa planetang Earth ay wala na din at hindi na ito gagana. Salita naman dito si Pican at sinabi nito na tama na parating na itong si Frieza. Sa next panel nga ay ating makikita dito si Frieza na kasalukuyan nga itong nasa spaceship niya at hawak na nga nila ang Janemba. Sa moment na ito ay salita nga dito si Cooler at sinabi nga nito na ano na daw ang gagawin nila sa bagay na yan. Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na hindi nga daw niya alam, nahihirapan na nga daw siyang mag-isip. Pero kung hindi daw siya nagkakamali ay kailangan nga daw nila itong puwersahin. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na di ba sinabi mo sa akin na sobrang malakas ang monster na yan at baka ito ay maging isang malaking problema sa atin. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na alam kong sobrang delikado ang makipag-deal sa mga primordial beasts, pero itong si Kik Ino ay nakagawa na ng research about sa Janemba na ito, kung saan ay gumawa nga ito ng isang necklace na maaari natin gamitin para makontrol ang halimaw na ito katulad ng ginawa natin dito kay Broly. Ang mga malalakas na mortal ay madali lang makontrol, dito naman ay sagot itong si Cooler at sinabi nito na ganun ba, handa naman akong tumulong sa'yo kapatid. Pero sa moment na ito ay na-detect nga ng kasamahan dito ni Frieza itong si Vegeta na inatake nga daw sila nito. Dito nga ay nakita na nga ni Frieza itong si Vegeta at sinabi nito na si Vegeta yan. Ano ang ginagawa nandito at sino ang kasama nito?
Salita naman dito ang alagad ni Frieza at sinabi nito na may isang mortal nga ang umatake sa kanila. Sa moment na ito ay salita nga itong si Cooler at sinabi nito na yan ba yung isang Saiyan na nakalaban mo na nagawang makatalo sa'yo. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na sino daw yan para makialam sa kalagitnaan ng kanilang plano. Sumigaw na nga dito si Cooler at sinabi nito na ano pa daw ang kanilang iniintay, tapusin na nga daw nila ang insekto na yan. Sigaw na nga din dito si Frieza at sinabi nga nito sa alagad niya kung nasaan nga daw ang tao na yon. Sagot nga dito ng alagad ni Frieza na ito nga daw ay nasa planetang Quinin. Salita naman dito si Frieza at sinabihan nga nito si Cooler na mag-ingat nga daw ito sa mortal na yon, kung maari nga daw ay dumistansya daw muna ito hanggat maari. Wala pang ang ilang segundo ay mabilis na ngang pumunta si Frieza at Cooler sa lokasyon kung nasaan nga itong sila Vegeta at Pican. Nang makarating na nga ang mga ito sa planetang Quinin ay salita nga ito at sinabi nga nito kay Vegeta na ano daw ba ang kailangan nito sa kanya. Nakilala nga agad ni Vegeta itong si Cooler at sinabi nito na dating kasamahan daw ito ni Frieza noon. Habang itong si Pican naman ay salita nga dito at sinabi nga nito kay Frieza na para nga daw sa Celestial Guardians, gusto nga daw niya na isuko nito ang Janemba sa kanila or kailangan pa bang gumamit nila ng dahas para dito. Sagot naman dito ni Frieza at sinabi nito na Celestial Guardians. Yan siguro yung sinasabi na tagapagbantay ng Janemba, pero para sa akin naman ay isa lang insekto. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na pumili nga daw ito ng maayos, at ang kasama nga daw niya na yan ay dating God of Destruction at ngayon nga daw ay mas malakas na ito sa isang God of Destruction, pero baka nga daw lumakas na naman itong si Frieza, dahil nga sa sinabi ni Vegeta ay nagulat nga ito at sinabi nito na mas malakas pa sa isang God of Destruction. Dito nga ay ating makikita ang pagkatakot nitong si Frieza. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na ano daw ang nangyayari dito kay Frieza, wag niya daw nitong ipahiya ang kanilang angkan, naniniwala ako na kaya natin silang matalo bagay magtutulong tayong dalawa. Sagot naman dito ni Frieza at sinabi nito na hindi mo naiintindihan, sa magiging laban natin na yan ay wala tayong chance na manalo. Si Vegeta naman ay salita nga dito at sinabi nito na ikaw pala si Cooler. Dahil nga sa pagiging walang alam nitong si Cooler ay salita nga dito si Frieza at sinabi nito na kung gusto daw nitong maranasan ang lakas ng isang God of Destruction iiwan nga daw niya ito dito, at siya nga daw ay tatakbo na para sa kanyang sariling safety. Dito nga ay mabilis nga ditong tinawag ni Frieza itong Linzor para nga teleport siya nito papunta sa spaceship niya. Mabilis na nga ditong nakabalik si Frieza sa spaceship nito habang si Cooler naman ay naiwan nga kanda Vegeta at Pican. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nitong si Frieza, iiwan daw ba siya nito, isa nga daw kaduwagan yan. Si Frieza nga dito ay mabilis nang lumipad palayo gamit ang spaceship nito. Sa moment na ito ay salita nga dito si Pican at sinabi nito na ang kailangan nga lang daw nila ay ang Janemba, kaya ngayon nga daw ay iwan na nila itong si Cooler at habulin na lang daw nila ito. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na hindi daw, siya nga daw ay magpapaiwan dito para nga harapin itong si Cooler. Alam na naman daw nito ang key signature nitong si Frieza kaya nga daw madali lang daw nitong mahahabol yun at wag nga daw itong nakikialam sa magiging laban niya dito kay Cooler. Bagay daw makialam ito ay hindi nga daw niya mapapatawad itong si Pican. Sa point na ito ay salita nga itong si Pican at sinabi nito na magkakatulad nga lang daw lahat ng mga Saiyan, may kilala nga daw siya na katulad nga daw nito ng pag-uugali. Dito nga ay naghanda na nga si Pican para puntahan itong si Frieza at sinabi nga nito kay Vegeta na kung siya daw ay makakabalik agad ay hindi nga daw siya makikialam sa laban nito, yun lang daw ang maiipangako niya. After ngang masabi ni Pican ang kataga na yun ay mabilis na nga itong lumipad palayo. At naiwan na nga dito si Vegeta at Cooler, salita nga dito si Vegeta at sinabi nga nito kay Cooler na kalimutan na nga daw nito ang tao na yun dahil siya na nga daw ang bahala dito. Dito na nga natapos ang Chapter 8 Part 3 ng Dragon Ball Hawkeye, kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito ay i-click nyo lang ang like button. Maraming salamat sa inyo guys!